So, good day everyone. Our topic for today is Chapter 2, Gate Level and Structural Modeling. So, 2.1, Learning Objectives. Explain gate level modeling. Use logic gate primitives. Connect intermediate signals. Create structural circuits. Implement hierarchical modules. Develop a full adder from smaller modules. Compare gate level modeling with higher level RTL descriptions. So, for 2.2, gate level modeling muna tayo mag-i-start. So, gate level modeling explicitly describes logic gates and their interconnections. So, example, yung sa given natin, y is equals AB. So, kapag inano natin siya into circuit, pag ginawa natin siya into circuit, ang input natin dito is A at saka B. Ngayon, yung input. Ang output natin is yung Y. Kapag inano natin siya into circuit, ang itsura niya is, since magkadikit AB, ang gagamitin nating gate is AND gate. Kaya AND gate yung nakalagay dito. So, sa circuit, pag drawing natin, A, B, tapos, ang nasa gitna nila, since magkadikit, AND gate yung gagamitin. AND, tapos, ang output is Y. So, gate level description, yung module natin is AND gate. Then, ang input natin, nakalagay naman na, which is A, tsaka yung B. Ang output wire is Y. So, ang final natin dito sa gate level description bago mag-end module is yung end G1, parenthesis Y, A, and B. Tapos, tsaka mag-end module. So, dito, sa gate primitives are naturally structured. So, kailangan inet natin siya, such as meron tayong wire na common na ginagamit natin para sa mga introductory structural examples katulad nito. Kaya kung mapapansin nyo, naturally structured gate primitives. So, kaya kung mapapansin niyo, meron tayo nakalagay dito, wire A, wire B, and wire Y. Kasi yun yung common na ginagamit natin for gate primitives sa structure nila. So, punta tayo sa 2.3, yung common logic primitives natin. So, system Verilog, or yung Verilog natin, includes primitives such as yung AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, and BUF natin. Ayan yung mga common na ginagamit nating primitives. So, ito yung mga gates natin, di ba? AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR, and yung XNOR at BUF gate natin. So, for general syntax, ang syntax natin is gate type, instance name, then kung ano yung output and inputs. So, example, di ba? Ito yung logic primitives natin or yung mga gates na ginagamit. Pwede tayong AND, OR, NOT, NAND, NOR, XNOR, XOR, and BUF. So, kailangan, ang format natin is kung anong gate type. Gate type. Tapos, kung ano yung instance name. So, instance name. Tapos, syempre, indicate natin dyan kung ano yung output and kung ano yung inputs niya. Output.
Tapos, inputs. Yan. So, ngayon, i-ano natin siya dun sa example. So, ang gate type, or yung tinatawag na logic primitives. Yan. Kaya natin. Okay. So, ngayon, ilagay natin. Gate type, dito sa example natin, is, ang napili natin ay XOR. Tapos, yung instance name natin is G1. Then, ang output natin is sum. So, ibig sabihin, i-add natin yung input A at saka B. Kasi sum yung napili natin. So, ganyan yung itsura niya sa general syntax. Gate type is XOR. Instance name is G1. Output is nakasum. Then, inputs A tapos yung B. Punta tayo sa 2.4, yung multiple gate circuit. So, ito, medyo dumadami na siya. So, sa multiple gate circuit, kung ang given natin is F is equals to parenthesis A plus B, then C. Ang circuit na gagawin natin para mabuo natin yan is, drawing muna natin kung ano yung inputs and kung ano yung output. So, inputs, tapos output. So, input natin is yung A, B, and C. So, lagay natin A, B, C. Ang output natin is yung F. So, pag drawing natin siya into circuit, unahin natin yung input. So, meron tayong A, B, and C. Ngayon, di ba based dun sa sa given, F is equals to A plus B. Then, nasa labas yung C. So, para magawa natin yan, unahin muna natin yung nasa inside or yung nasa parenthesis. Kasi, kung sino yung nasa inside parenthesis, yun yung uunahin natin. Yung hierarchy ng pag-analyze, di ba? So, ito muna yung uunahin natin, yung A plus B. So, para magawa natin siya sa circuit, di ba, pag gumagamit tayo ng or, makaka-create tayo ng A plus B. So, kaya or yung gagamitin natin para magawa natin yung circuit. So, A tsaka B na input, then ang nasa gitna is or. Tapos, connect natin siya sa wire 1. So, ngayon, since okay na tayo dito sa part ng A plus B, ito, next naman natin is yung C. Paano natin siya maisasama dun sa parenthesis A plus B? So, para magawa natin yon, si C is, meron tayong not, gate, not, then may W2 or wire 2. Ngayon, di ba, may parenthesis dito. So, okay na yan. Si C, okay na rin. Ngayon, indication to na A plus B is i-multiply natin kay C. So, parenthesis A plus B, multiply natin siya kay C. So, para mapagsama natin silang dalawa, si W1 and si W2, para makombine natin, and multiplication kasi yung approach. So, ang gagamitin natin is AND gate. Kasi ganito yung itsura niya. Parenthesis A plus B, tapos C. So, mumultiply natin. So, si wire 2 na combination ni A plus B and si C is magkakaroon tayo ng AND dito. AND gate. So, ayan. Nagawa na natin yung circuit. Punta tayo dun sa code ng
module example natin. So, for code naman, ang logic natin is module logic example. So, yun na yun ni-label ko na name. So, input tayo ng wire na input, sorry. So, input wire A, B, at C. Then, ang output natin, di ba, is yung F. Output wire is F. So, yung wire 1, lagyan natin label. So, ito, wire 1. Tapos, ito, wire 2. So, wire 1, then wire 2. Si wire 1, then wire 2. Sulat natin. Gumamit tayo ng G1. G1 yan ah. Tapos wire 1. So, ang input is yung, A at saka B. Tapos, si wire 2, G2. Parenthesis, kasi wire 2 siya. So, wire 2. Then, si C naman yung nasa kanya. Tapos, yung sa combination naman, combination nila is G3. So, output muna, F, wire 1, wire 2. Before tayo mag-end module. So, ayun. Ganun yung multiple gate circuit. So, magkakaroon tayo ng W1, W2, W3, and so on. Depende dun sa number of inputs and paano nila mabubuo yung output. So, sa 2.5, why intermediate signals exist? So, para dito, yung signal ng W1 or wire 1, nire-represent niya yung output of one physical logic operation. So, example, sa case natin, meron tayong wire 1 and wire 2. So, para mas maintindihan natin kung anong purpose ng signal, sa A tsaka B na input, para makombine sila, kailangan natin ng OR gate. So, ayan, since nakapag-combine na tayo, makakapag-produce na tayo ng signal or ng wire 1. Tapos, sa C naman, para masatisfy natin yung gate niya, C, ang gate na ginamit is NOT. So, ito is for wire 2. Ngayon, dalawa yung signal natin or yung wire. Kasi, these signals is different from each other. Because sa wire 1, ang finofocus niya is yung combination ng inputs of A plus B. While sa W pala. W1, ang finofocus niya is yung A plus B. So, yun. Kaya, W1. Sa W2, ang finofocus niya is yung sa input lang ni C, which is NOT gate yung ginamit. So, magkaiba yan. Dito, sa W1, OR gate ang ginamit. Sa W2, NOT gate ang ginamit. So, these signals then feed another gate. So, kaya dito, kung babalikan natin, kaya dito, ayan, ganito yung combination. Kasi, si wire 1, ang combination na meron siya is yung para sa inputs A plus B. Ngayon, si wire 2, ang combination na meron siya is yung nakafocus sa input C, which is naka-NOT gate. So, yan yung explanation para doon. So, punta tayo dito. Half other. So, sa half other, nag-a-add tayo ng 2 1-bit
input. So, ibig sabihin, meron tayong inputs A at saka B. So, ngayon, dalawa na yung magiging output natin. So, meron tayong sum and carry. So, truth table example. Kung meron tayong input ni A, truth table. So, ulitin na lang natin. So, A, B, sum, carry. Truth table. Anong inputs? Inputs. A tsaka B. Outputs, sum, at saka carry. So, gawa tayo to table. Basic lang. So, 4. 1, 2, 3, 4. Table lang A. 0, 0, 1, 1. Dito, alternate. 0, 1, 0, 1. Ngayon, sum. So, ibig sabihin, addition. 0 plus 0, 0. So, wala siyang carry. 0 plus 1 is 1. Wala siyang carry. So, 1 plus 0 is 1. Walang carry. Ngayon, 1 plus 1. 1 plus 1 is equals 0. Carry 1. So, 0. Carry 1. So, yan yung naging truth table kapag half adder. So, punta naman tayo sa equation kung paano gumagana si half adder. So, sum at saka carry. So, automatic addition. So, ang equation natin is isa-sum natin yung AB, then i-carry natin yung AB. Para magawa natin yung circuit, inputs is yung A tsaka B. So, kailangan natin ng sum and carry. So, A, B. Ngayon, kapag sum yung hinahanap natin, kailangan natin ng XOR gate. Kapag carry naman, yung hinahanap natin, kailangan natin ng AND gate. So, ito mag-a-arrive into sum. Pag nag-AND gate naman tayo, mag-a-arrive into carry. So, nasatisfy niya na yung circuit natin. So, in terms naman sa code, pag nag-code tayo, so, module half adder, since nasa 2.6 tayo, which is yung topic is half adder. So, code natin, module natin, ang module name is half adder. So, input wire A, input wire B. Then, for the outputs, may dalawa tayo, output wire sum and output wire carry. So, sa una, ginawa natin, para makuha natin yung combination ng sum is equals to AB, note natin dito. So, ito, combination to ng sum is equals to AB. While itong sa pangalawa is combination ng carry is equals to AB. Yan. So, sum is equals to AB, gumamit tayo ng XOR para makuha natin yung sum. So, for AND naman, gumamit tayo ng carry is equals to AB. So, ang nangyari, AND yung gate natin. So, AND gate is G2 parenthesis carry, then yung dalawang input which is AB. Sa G1 is, para makuha yung sum is equals to AB, gumamit tayo ng XOR gate. So, G1, parenthesis sum, A, tsaka B. So, ayun. Then, AND module. So, pag full adder naman, tatlo na yung makikita natin. So, ang i-add natin sa full adder is yung A,
B, and yung carry in natin. So, ang outputs na dito, kung kanina sa half adder is sum tsaka carry, ngayon sa full adder, ang outputs are sum and carry out. So, example. Example na tayo. Sa full adder, kapag ka sum is equals to A, B, C, then in, then yung pangalawa, C, out is equals to AB plus C, then in, parenthesis AB. So, i-convert natin siya into two half adders para ma-complete natin yung full adder. So, unahin muna natin si sum is equals to ABC in. So, gagawin natin, ilagay natin kung ano yung mga inputs. Inputs, tapos output. Output. So, dito, dalawang half adder yung kailangan natin, di ba? So, ang tendency, input natin is A, B, tapos yung carry in. Carry in. So, output is sum, tsaka carry out. Yan. So, gawin natin. Full adder using two half adder. So, una, ang inputs natin is A at tsaka B. Yan yung half adder 1 natin. So, siya yung sum 1 and carry 1. Ngayon, gagawa pa tayo ng another half adder, which is nilabelan natin ng half adder 2. So, itong sum 1 tsaka C1 is mapupunta dito. So, S1, sum 1, tapos carry in, para makagawa tayo ng half adder 2. Then, magiging output niyan is sum and carry 2. Ngayon, itong sum and carry 2, since nakapag-produce na tayo ng carry 1 and carry 2, pwede na natin sila i-combine. So, C1 plus C2, kasi ano yan eh, C1 plus C2, kasi may OR gate tayo dito eh, is magkakaroon tayo ng C out or nung carry out natin. So, ulit. Full adder is built using two half adders. So, ang first half adder natin is ito, half adder 1, then half adder 2. So, una, yung inputs ng AB is yung bumuo sa half adder 1 natin. So, doon, ang output nun is yung S1, which is yung sum 1, tsaka yung carry 1, or yung C1. Ngayon, itong output na to, sa half adder 1, is dadalhin natin dito sa half adder 2 para mabuo. So, si S1, tsaka yung carry in, yung naging input natin, ito. So, kaya nakabuo tayo ng half adder 2. Ngayon, si half adder 2, ang naging output niya is itong sum tsaka yung C2. So, para magawa natin yung pinaka-output, since hindi pa to yung output, i-add natin si C1 at C2. So, C1 at C2, para ma-add sila, kailangan natin ng OR gate. Tapos, pag na-add na natin, mag-arrive na tayo sa C out or sa pinaka-answer natin or end ng circuit. So, code para dito. Ang code natin para dito is module full adder. So, ang ilalagay natin dito sa full adder is kung ano-ano yung mga logic na kailangan. So, sabi natin, pag full adders, ang mga kailangan ay input ng logic A, B, tapos yung C in or yung carry in, tapos sum, then carry out. So, yun yung mga kailangan.
So, dito, ayan, logic A, logic B, logic carry in, logic sum, then logic carry out. So, since kailangan natin dalawang half adder, so ito yung dalawang half adder natin. Half adder 1, HA1, then ito, half adder 2. Tapos ito, yung full adder natin. So, ang code natin sa half adder 1 is ito. Inputs A, B, then sum or yung S1 natin, sum 1, then carry in or yung C1 natin. So, makikita naman natin itong mga to. Ito yun, oh. Ito yung A, ito yung B, tapos ito yung S1, ito yung carry, ang tawag dito, carry in 1. So, remove ko lang yung mga circle. So, same as yung sa half adder 2. Sa case natin, ang input ay S1. To. Tapos, C in, carry in. Then, sum. So, ito yon sum. Then, carry 2 is C2. So, ayan. Next, for C out or carry out, ang gagawin natin, diba, in-assign natin. Assign C out is equals to C1, C2. Then, mag-e-end yung module. Ito yun. C1, C2. Yan. So, ganun siya kapag inilagay natin siya into code. So, module, full adder. So, huwag nyo kalimutan yung end module para hindi mag-error yung execution of codes ninyo. Ito, 2.9, hierarchical thinking. So, large digital systems are rarely implemented as one enormous HDL module. So, yung better architecture for this is magkaroon tayo ng hierarchy. So, mag-i-start tayo sa top model. Then, after ng top model, ihahatiin natin siya into 3. So, magkakaroon tayo ng input module, control FSM, tapos output module. So, from these 3, hahatiin natin yung control FSM into timer and data path. Para each subsystem becomes independently understandable and testable. Para hindi masyadong time-consuming and hindi sobrang laki nung pinaka-top module natin. So, kaya hinahati natin siya into subsystem para mas maging independent and matest natin each subsystem. So, next is yung tinatawag nating sa 2.10, yung gate level versus yung RTL natin. So, pag sinabi kasi nating gate level, ito, hindi natin siya pwedeng i-combine. So, ang mangyayari, meron tayong dalawang gate. So, sa gate level natin, meron tayong XOR G1 is equal, G1 parenthesis X1, then yung inputs ng AB. Pangalawa, another XOR gate for G2, parenthesis yung sum, which is yung magiging output. So, X1, then Cin. Unlike sa higher level RTL, pag nag-a-assign tayo, lalagay natin Cout, then sum. Kasi sum yung XOR, so sum pa rin yung application. So, i-add na natin yung A plus B plus carry in. So, ibig sabihin, kapag ka higher level RTL, mas maikli yung code na gagamitin since pag nag-assign tayo dito, automatic na may Cout na, then anong gagawin kung sum ba or anong operation, then pagsasama-samahin na natin lahat ng input. So, in this case, ang mga input sa
higher level RTL ay itong tatlo, yung A, B, and yung Cin. While ang output is itong Cout. Then sum yung gagawin natin pag in-implement. So, unlike dito sa gate level, may dalawa pa tayong gate, yung XOR G1 and XOR G2. Though, both of this may ultimately describe an equivalent arithmetic hardware. So, ibig sabihin, ano man dito sa dalawa, mag-gate level ka man, mag-gate level ka man or mag-higher level RTL ka man, pareho lang or equivalent lang yung arithmetic hardware nila. So, magiging same output or same na kakalabasan pa din. So, however, pagka RTL version, usually ito, easier siya i-maintain para sa mga larger design. So, syempre, kapag nag-gate level ka, okay pa to sa mga basic up to intermediate design. Pero kapag pag masyado na siyang complex or masyado ng madami at masyado ng malaki, larger designs, mas applicable na gumamit ng RTL version. Since same lang naman yung magiging kakalabasan nila and mas easier i-maintain kapag larger design na yung RTL version. So, for chapter 2, ito yung sanaya. Ito, okay. So, ito, sa chapter 2, work test bench. So, pwede ninyo tong i-try dun sa online compiler. So, module, TB, then full adder yung ginamit. So, pag-identify ng full adder, ang mga kailangan for inputs, again, ang kailangan for inputs pag full adder is logic A, B, then yung Cin. So, kapag output, ang kailangan kapag full adder kasi ito eh. Ang kailangan natin is yung sum and Cout. Lagyan natin ng label. Inputs. This one is output. Outputs. Yan. So, dito, ang ginamit na natin is yung RTL version kasi easier to i-maintain. So, RTL version, i-assign natin, then may Cout, tapos, anong operator, so sum, tapos, magkakasama na yung mga inputs. So, that ends our Chapter 2, Lecture 4 HDL. So, ayan. Ngayon, natutunan natin yung gate level and ano yung structural modeling. So, masasagot na ninyo itong mga objectives. So, anong mga pagkakaiba ng gate level modeling sa higher level na RTL, paano mag-develop ng full adder from a smaller module. So, pagka nag-develop tayo ng full adder, di ba, gumamit tayo ng dalawang half adder. So, paano i-implement yung hierarchical module? So, hinahati natin. So, from top model, hinati natin into 3. Then, from that 3, hinati natin into 2. So, yung pag-create ng structural circuits, then, yung paggamit or pagkilala sa logic gate primitives, yung iba't ibang logic gates or logic type, logic primitives. Ito, pwede tayong gumamit ng AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, and BUF natin. Ano pa ba? So, ayan, gate level modeling. Diba, in-explain natin na may two parts si gate level modeling. So, may input, which is sa case natin ito, is yung AB, then yung output is Y. Tapos, ayun, that ends our chapter 2, gate level and structural modeling.